I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone, hello universe, it's me again. Shout out sa inyo mga kababayan. Hello sa mga Marcos loyalists and supporters. Naku po mga bes, ayan na naman po tayo. Sabi ko sa inyo pag nagtanim ka ng kasamaan, masasadla ka rin talaga sa kasamaan. Pag magtanim ka ng kabutihan, mag-aani ka ng maraming kabutihan, blessing galing sa Panginoon. Now, alam po natin, ang karma talaga hinahabol ang mga taong nasasangkot sa mga kasamaan. Siyempre ang karma, hahabulin ka talaga niyan, sa pamamagitan ng batas. Agay. Di ba nauna na si Digong sa ICC? Nako po, ito. Kaya we will witness. Nako, ewan ko. Natatawa talaga ako sa mga dilis. Kasi guys, ang yayabang, no? O ito, basahin ko sa inyo O, yan po ang source natin mga kababayan, bilyonaryo. Anong sabi? Arrest warrant versus Bato de la Rosa. Other Duterte official coming soon. Cristina Conte. OM goes. Patay tayo dito guys ngayon ko lang nakita mga kababayan So dahil dito, ano po ang kapalagayan nyo? Palagay ko hindi kayo mapalagay mga kababayan So dahil dyan mga bes, talaga naman ano po ang magiging reaksyon ni Bato, no? So dahil dito, basahin po natin. Agay isa-isa na silang mawawala. Pupunta na sa rehas. Agay. Council Cristina Conte said that Senator Ronald Bato de la Rosa is expected to receive an warrant in the coming weeks in connection with the case against former President Rodrigo Duterte. Alam po natin, dati siya po ang PNP chief na during Duterte time, no? Alam niyo, at ito si Bato guys, believe ka sa kanya kasi biglang naging PNP chief ito sa panahon ni Digong. Sa totoo lang, mas maraming deserve, no, na magiging PNP chief nung panahon ni Digong. Pero siyempre, talagang malapit kay Duterte, natural, ipopromote po sa mataas na posisyon. Pero kung i-compare mo ang karanasan niya kay Chief Marvel, PNP Chief Marvel, mas malawak ang karanasan ni PNP Chief Marvel, no? Kasi dumaan talaga sa proseso yung pagiging PNP Chief niya, especially kay NBI Director General Torre. Yung talagang dadaan talaga sa kumbaga sa proseso, maraming experience na dinaanan bago naabot yung 4-star, 3-star, di ba? Yan si General Torre at saka si PNP Chief Marvel. Ganun dapat, no? So dahil dito, tuloy. According to Conte, the ICC recognizes that Duterte did not act alone in the implementation of extrajudicial killings during his administration war on drugs, highlighting the involvement of top officials such as De La Rosa, who served as a Philippine National Police PNP chief under the Duterte administration yan, di ba? So, ang nakalagay doon na nabasa natin, isa na to si Albayalde by guys, no? Albayalde. At kasama din yata, correct me if I'm wrong, ito si Danao, no? Well, ganun talaga mga kababayan. Talagang sabi ko nga, hahabulin ka talaga ng karma in time come, no? It was not just him, and he was indirect to co-perpetrators along with others. This would not have happened without all the others, Conte said. Ay, nako. She added that although Duterte was the one who gave the orders, key figures such as De La Rosa played critical roles in executing them, making them equally accountable in the crimes against humanity. Case being heard at The Hague. Agay. Nako. Ay, maganda ito para may kasama si Digong doon, mga guys.
'Di ba? Natatawa ko, alam niyo kung bakit? Ang yayabang kasi ng mga DDS. 'Di ba? Ang yayabang. Minamaliit nila ang kakayahan ni Pangulong Marcos Jr. Kumbaga sinisisi sa lahat. Mga pangyayari sa mga Duterte, camp. No, outside di Colombo na si PBBM. Kasi kaso nila yan 2017. So ibig sabihin 2017, nagsampa ng kaso, Pilipino rin. Isa na rin dyan si dating Senator Trillanes, pasok sa jurisdiction ng ICC. Kasi nung isinampa yan, membro pa tayo ng ICC. O, di ba? From that time, nag-imbestiga sila ng mahabang panahon, nagkataon sa Marcos administration lang, Marcos administration na implement yung warrant of arrest, no, ni Digong, at yan naman po ay cooperation with the Interpol. Sabi nga natin, if hindi makipag-cooperate ang Pilipinas sa Interpol, hindi na natin mahuhuli ang mga pugante na magtatago sa ibang bansa. Katulad ni Alice Go, di ba? O, tatanggihan tayo ng Interpol. Sabi ng Pangulo po yan, si Alice Go napauwi dito, through Interpol yan. O, yan ang kahalaga ng Interpol. Kung yung sinasabi nyo kasi ng mali yung sinasabi ko, tanungin nyo dun kay DOJ Secretary Remulla, na explain niya na po yan. So dahil dito mga kababayan, tuloy. Ayan, Duterte might have been like the brains or the moral compass of all this, but the implementation was left up to his lackeys, police officer and civilian, she stated. Conte expressed hope that arrest warrants will also be issued against other involved official, noting that De La Rosa is likely to be among the first to face the ICC and goes. Ayan na nga ang sinasabi. Pero guys, nagsalita si yung dating PNP chief pa yun, si Albayalde. Sabi niya, I hope na hindi po siya ibigay ng pamahalaan sa ICC, no? Napanood ko po yun, yung kalahati ng video niya, no? Hindi siya ibibigay, sabi niya. Well, wala tayong magagawa guys, kasi ako, kung anong desisyon ng Pangulo, doon ako. Kung anong batas, doon ako. Dapat ang batas ang meral, hindi dahas. Okay? So minimum, ayan, but there could be others, there will be others. Agay. Shout out dyan sa mga dilis. Ano po ang masasabi nyo mga dides? De La Rosa, who previously said he would go into hiding if an arrest warrant were issued, has since changed his stance, stating he is now willing to surrender to the ICC once an official order is made. Ayan na, malinaw yan. Hindi, totoo yun, dahil yan din naman ang sinabi niya guys. He is willing. So, ibig sabihin, parang Digong din. Yan ang mahirap sasabihin mo ng ganyan. Willing siya na haharapin harapin ang kaso niya or tanggapin itong arrest warrant. Ngayon, pag nahuli, kukak na naman yung mga DDS sa labas. Kung ano na naman sasabihin, walang kwentang gobyerno ito. Kapwa Pilipino, ganito, gano. Di ba? Yan mismo si Bato nagsabi. Ngayon, ipaalala natin sa mga dilis. Yan mismo si Bato na nagsabi, he is willing to surrender to the ICC once an official order is made. Ngayon, wag na kayong putak ng putak pag siya hinuli. Siya na mismo nagsabi, parang si Digong ding. Sabi ni Digong, matagal niya hinintay ang ICC. Baka mamatay na raw siya, hindi pa siya inimbestiga. Ngayon, nasa ICC, bakit ang dami yung kuda-kuda? Nagrarally-rally pa kayo. Mismo ang puon nyo na nagsabi. Diba? Hinintay niya ang ICC. Ngayon, dumating ang ICC. Sinisisi nyo kay PBBM. Maglilika kayo ng mga rally ninyo. Excuse me. Outside di Colombo na si PBBM dyan. Anong paki niya? Diba? Duterte is currently detained at the ICC detention center in The Hague, Netherlands, following his arrest on March 11. Yan. Hindi lang si Bato, may mga iba pa, mga opisyal. So yun mga kababayan, ano po ang kapalagayan nyo? Nako. Ayan hindi po si Senator Bato
ang haharap sa ICC. Siyempre, kasama na dyan si Bungo. Tiyak yan, maniwala kayo sa akin. Pati itong mga ibang opisyal ng opisyal ng mga PNP dati. Ayan nga, katulad yan si Danao, yung General Danao ba yan? At saka si Albayalde. O yan, kasama yan guys ha. O, so yun mga kababayan, ang aking pinaka-latest updates video. See you again on my next upload. Bye 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 and baboos. God bless Philippines.